Praise God. Salvation through grace o kaligtasan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Tayo muna ay sumandaling yumuko at tayo ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat sapagkat ikaw ay mayroong napakagandang plano sa bawat isa sa amin. Ang planong ito ay para kami ay iligtas sa tunay na kapahamakan. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa umagang ito, mararanasan namin ang kamangha-manghang mong biyaya na saan sa pamagitan ng aming pananampalataya sa biyayang ito'y makakaranas kami ng buhay at buhay na masagana. Panginoon, nawa magsalita ka sa bawat puso ngayon upang saan maranasan namin ang tunay mong kamangha-manghang pag-ibig at biyaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Masaya ba ang bawat isa sa inyo? Amen. Lalong-lalo kag mga tatay. Amen, mga tatay? Praise God. Kaya mamaya punong-puno ang mga kainan dahil ang mga tatay ay magpapakain. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Yung binasa kanina sa Ephesians chapter 2, buksan po natin ang ating Biblia. Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 10, makikita natin dito ang kamangha-manghang biyaya ng ating Panginoon. Dito makikita po natin ang katayuan ng isang tao o ng bawat tao sa harapan o sa paningin ng Diyos. Dito po ay alam kong ang bawat isa sa atin ay tiyak na tayo'y mapapahamak kung hindi sa kagandahang loob ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sapagkat sa kanyang dakilang pag-ibig at higit sa lahat ang kanyang kamangha-manghang biyaya ay nararanasan natin ang buhay at buhay na masagana. Alam kong sa simula't simula pa, yung ating mga kinagisnan na relihiyon ay naniniwala na ang kaligtasan natin ay sa mabuting gawa lamang natin o sa gawa nating mabubuti o sa mga accomplishment natin o sa ating kung ano tayo sa sosyudad. Pag tayo ay walang kaaway, walang mga bagay na saan ay nagbabother sa atin, tayo ay mabuti at tayo ay maliligtas. Kaya maraming mga bagay din na mga Kristiyano o mga bagay na ating pinaniniwalaan noon sa pamagitan ng mga ritual o mga sakramento upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Subalit, alam natin, doon sa mga nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Panginoon, na tayo lamang ay maliligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa cross. Yung pag-response natin sa pag-ibig ng Diyos, doon nakaranas tayo ng tunay na kaligtasan at nagkaroon ng katiyakan na buhay na walang hanggan. Some believers believe na ang kaligtasan ay kailangan samahan ng mabubuting gawa. O mamuhay tayong mabuti. Okay yon. Dapat ipagpatuloy na tayo ay mamuhay sa mabubuting
yung ginagawa nating mabubuti ay patuloy nating gawin. Sapagkat ito ay bunga ng ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Pero kung ang ating kaligtasan ay ibase natin sa ating mabubuting gawa, tayo po ay mapapahamak. Sapagkat sinasabi ng ating Biblia o ng Biblia, dinideklara niya na sa pamagitan lamang ng ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos, tayo ay maliligtas. Katulad ng sinabi sa Isaiah 64 verse 6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. At ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad, sabi ng Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos ay nagpapatunay kahit anong kabutihan ang ating ginagawa o ano ang mga bagay na katanggap-tanggap ng tao na ito'y masasabing mabuti. Pero sa harapan ng Diyos, ito'y pawang maruming basahan. At kung ating pananampalataya ay nakabase lamang sa mabuting gawa, wala tayong katyakang kaligtasan. Kahit ikonsidera natin na tayo ay maraming pinakamabuti o maraming nagawang mabubuting gawa sa tao, sa bayan, o sa sinuman, tayo pa rin sa harapan ng Diyos ay makasalanan sapagkat nasasaad sa Romans 3:23 na lahat tayo'y nagkasala sa harapan ng Diyos. At dahil dito tayo po ay nadideserve o tayo po ay tiyak na tayo ay mapapahamak sapagkat sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, in the eyes of God o in the sight of God, tayo po na makasalanan ay mapapahamak. But praise God dahil sa ginawa ng Diyos, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan o magkaroon ng katiyakan na tayo ay mapa sa atin ang buhay na walang hanggan. Ang biyaya ng Diyos ay isang pabor na binibigay sa lahat na sa Kanya ay lumalapit. Bagamat hindi karapat-dapat tayo sa Kanyang pabor, ipinagkaloob niya rin sa atin. Bakit? Sapagkat nagpapatunay po sa John 3:16 na sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad din ang sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8 hanggang 9. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo Jesus para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi hinintay ng Diyos na tayo ay maging mabuti o tayo ay maging banal para tayo ay mahalin. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakabase doon sa ating pagsiservisyo sa Kanya. Yung marami nating ministry na ginagawa natin sa church, outreach, Bible study, o ano paman
pagiging tapat natin sa mga gawain para sa Panginoon o sa simbahan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase doon. Ang kanyang pag-ibig ay nakabase sa ating pagpapakumbaba sa Kanya. Paglapit sa Kanya, panunumbalik sa Kanya. Kahit anong nagawa natin na kasalanan, kahit tayo ay nagkulang sa Kanya, ang Kanyang pag-ibig ay hindi nababawasan. Once na ibinigay niya yung tunay na pag-ibig sa bawat isa sa atin, hindi yun nagbabago. Kung minsan tayo ay nagkakaroon ng guilty conscience o guilt feeling sa ating mga sarili, na kung minsan nakakaranas tayo ng mga bagay-bagay na o sirkumstansya na hindi natin matanggap, tayo ay nakapagsabi at nakakaisip tayo, baka hindi na ako mahal ng Diyos. No. Huwag nating isipin ng ganon. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay steady yan. Once na we receive, nung unang tanggapin natin si Kristo Jesus, ang kanyang tunay na pag-ibig ay ganun na lamang. Patuloy po tayo sa verse 9. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Dakila ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Yung amazing grace o yung kamangha-manghang biyaya ng Diyos ay lalo nating maunawaan sa pamagitan nung pagbalik natin at pagkaalam natin o minsan pa nating sariwain yung nangyari sa isang tatay na ang kanyang adhikain ay maayos ang kanyang mga anak. At ito'y makikita natin sa Lucas chapter 15 verse 11 to 32. At ito ay yung prodigal son. Dahil kaarawan ito ng mga tatay, Happy Father's Day muli sa inyo. Alam kong ang bawat tatay narito ay gustong-gusto na maayos at malagay sa magandang katayuan ang kanilang mga anak. Subalit kahit anong pagsisikap natin, kuminsan, mayroong mga anak na masabi nating hindi sumusunod. Katulad nitong alibhughang anak. Kahit hindi na papanahon na ibigay sa kanya ang kanyang mana. Sabi niya, Tatay, ibigay mo na sa akin ang aking mana. So, itong tatay na mapagmahal sa anak ay nakumbinsi ng kanyang anak na ibigay ang bahagi ng kanyang mana. Itong tatay na ito ay nagsumikap na marami ang ma-acquire niyang mga ari-arian. Kaya buong araw na inipon itong anak na ito ang kanyang mga ari-arian. Maaring ito'y bininta niya o para maging pera at sa kanyang
Pagkatapos na kanyang maibinta at naipon yung kanyang kayamanan, namanan niya sa kanyang mahal na tatay. Inipon niya yung kanyang mga damit at pagkatapos ay naglakbay sa malayong lugar. At makikita po natin sa parabolang ito na itong anak na ito, yung lahat ng kanyang kapirahan ay ginastos niya sa lahat ng uri ng pag-uugali ng makamundo. Ayon sa masamang takbo ng mundong ito. At dahil ginawa niya yon, katulad ng sinabi dito sa Ephesians chapter 2, nagpasailalim sila sa pinuno o siya sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritong naghari ngayon. Ayaw niyang magpasakop sa Diyos. O sa kanyang tatay. At dito nga, dumating ang pagkakataon na naubos niya yung lahat ng kanyang napagbintahan na ari-arian. At nagkataon na nagkaroon ng taggutom sa lugar na iyon na kanyang pinuntahan. At dito makikita po natin na dahil wala na siyang pera, walang pambili ng pagkain, nagkaroon siya ng pagkakataon na makarealize. Wala siyang pagkain, wala siyang pambili. Yung kanyang mga kaibigan, wala na rin. Lahat ay nawala. Humanap siya ng trabaho, walang magbigay sa kanya na maayos-ayos na trabaho, kundi taga-alaga lang ng baboy. So, makikita po natin na worst scenario ang nangyari dito sa kabataang ito o sa anak na ito. At minsan nga, ay sinusubuan o kumakain siya ng pagkain ng baboy. Doon na-realize niya. Sa tahanan ng kanyang ama, maraming katulong na sagana sa pagkain. Kaya napag-isip-isip niya, ako'y babalik doon sa tatay, sa aking tatay. At ako'y magsasabi, tatay, patawad po, ako'y nagkasala sa iyo at sa langit. Nais ko pong gawin ninyo akong alipin. Kaya, nung nakapagdesisyon siya, dali-dali siyang umuwi. At habang siya ay palapit doon sa kanyang tahanan, kinakabahan siya. Nag-aalinlangan siya, tatanggapin pa kaya ako ni tatay dahil nasaktan ang aking puso o nasaktan ang puso ng aking tatay. Ginastos ko lahat ng aking ari-arian sa walang kapararakan na pamumuhay. Sugal, babae, lahat na uri ng bisyo ay sinubukan niya. Kaya habang siya ay lumalakad,
mabigat ang kanyang loob sapagkat nag-aalinlangan siya. Abatunon para ko ni tatay. Si tatay kaya ay mayroong handang panglamba o panglatigo? O si tatay ay ano kaya ang gagawin na parusa para sa akin? Pero, yun pala ang kaisipan ng tatay ay baliktad doon sa kaisipan ng batang ito. Sapagkat nung makita niya ang kanyang anak malayo pa, patakbong lumapit ang kanyang tatay. At nang sila ay magpangabot, hindi inalintana ng kanyang tatay yung baho ng anak. Hindi inalintana kung ano yung sitwasyon ng kalagayan ng anak na yon. Dahil pagpangabot nila, niyakap niya, hinagkan niya yung batang nagkasala at nagsakit ng kanyang puso. Dito makikita po natin ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kahit ano ang ating nagawa sa Kanya. Kahit tayo'y mapang-alipusta na mga anak, o tayo ay nakagawa ng krimen na hindi katanggap-tanggap sa sosyudad, o kahit ang ating pamumuhay ay masasabi nating hindi katanggap-tanggap, pero hindi ka isapwera ng Panginoon. Pag ikaw ay lumapit sa Kanya, yayakapin ka ng ating Ama na nasa langit. At ipaparanas sa bawat isa sa atin yung tunay niyang pag-ibig. Makikita po natin habang pinapag-aralan ko itong salibughang anak, makikita po natin yung anak ay maganda ang kanilang samahan bilang tatay at nanay. Na kahit yung isang Kristiyano na dating anak ng Diyos ay tumalikod sa Diyos at gumawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap bilang mananampalataya, ikaw pa rin, pag ikaw ay magbalik sa Panginoon, yayakapin at ibabalik yung dati mong katayuan. Pagkatapos na nagyakapan at nagkamustahan yung mag-ama, sabi ng ama sa kanyang mga katulong, ihanda ninyo ang pinakamagandang kasuutan o damit. Bigyan niyo siya ng singsing, bigyan niyo siya ng sandalyas, at tayo ay magkakaroon ng piging tunay na ganito ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sino mang babalik loob sa Panginoon, tayo ay bibihisan ng panibagong marangyang damit, at ang kagandahan ng Panginoon ay magliliwanag sa bawat isa sa atin. Yan ang kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos, at higit sa lahat, ang kanyang biyaya ay mararanasan natin.